Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Maraming salamat sa masigabong palakpakan mula dito sa tatlong distrito ng Sorsogon, sa syudad ng Sorsogon, sa East, West, and Bacon District, Sorsogon, ano? And good morning also sa lahat ng ating tagapagsubaybay dito lamang po sa programang Kaagapay sa Umaga. Wala pa po yung aking partner, no? Habang nag-aantay po tayo, pansamandaling muna tayo mag-iisa dito sa ating programa. Ang aking partner si Miss Kaki Mancera. Anyway, sa lahat po ng ating mga kaibigan, amigo, barkada, ano pa tawag ngayon ng mga ikailabanan na di. And of course, ang gabos po ng mga barangay official sa bilog na syudad kan Sorsogon, ang 64 na barangay sa syudad kan Sorsogon. Good morning po sa Indo Gabos, Siyempre, ang satuyang mahal na ina ng syudad na si Mayor Esther Amor, good morning. And to Vice Mayor Eric Juneda and the rest of the 8 city councils, good morning po sa Indugabos. And of course, sa satuyang mga kaibigan dyan sa luwasan, sa Sorsogon Public Market, sa empenin ng mga sa Provincial Gymnasium, sa Kapitolyo, ang satuyang mga amigo dyan, Diyos Maraynaga po sa Indugabos. Sa Glalay Tabi, si Jojo Lascano po ang sa inyong kaagapay sa araw kening oras. Nagpapadara po nin mga impormasyon na pwede po niyong darhon maski saan man kamo mapakadto. Anyway, medyo nagsirang na ang adlaw natong unyan. Garo luminuwas na si bagyong si Enteng, sa kadailanan po kasuhapon, sa pagkasuhapon, medyo makulimlimang panahon. Dili tayo basta-basta nakarabas, sabi nga ninda, kaya lang holiday manggapon, ginibong holiday tadaing klase, pero may mga memo na lalong-lalo na sa mga teachers, may na nabuuno sa mga teachers pag nakabasa sin memo na may mga words na however, pwede sindang maglaog sa kansiladong eskwela, sa kansiladong pronouncement ng sa indang mga big boss sa mga eskwelahan. May mga words na however. Kaya ayan, minsan ang mga teacher siguro mga Voltes 5 ini, mga garo, mga dahon inisan gabi, tabasi dili ini mababasa kan pag-abot ni bagyong si Enteng. Kaya may mga however na words. Pigpapalawag po ang mga mga maestros sa sendang mga eskwelahan, maski daing estudyante na nagralawag sa dili ta masabutan na kadahilanan. Ayan, Oh no!
Medyo good morning kay Councilor Manay Mati Perdigon, kay Councilor Ate Rina Merenalin Meduca, and of course ang satuyang amigo dyan sa City Hall, ang satuyang barkada kaklase na si Councilor Brian Pingol, at ang saro pa sa Maygos na West District City Councilor sa katawan tabi ni Yadina, Councilor PJ Ramalina. Sige na tabi, Diyos maray na aga sa Induga Boss. Uy, kansarong kadlaw, Papa Harold. Nag-opening na naman for the second season. Ang pa-basketball tournament ni incoming na ini pare. Masasabi ko na incoming Mayor of Huban Sorsogon. Walang iba kundi si Botox. And of course, yaan man tabi sa Graray, ang presensya o ang pagbati nato sa incumbent mayor, ang presenting mayor kan Huban Sorsogon na si Mayor Gloria Alindugan. Good morning po sa inyong duwa dyan. May the best man and woman win for the upcoming election, for the midterm election this coming 2025. Sana po maging matrayon po, maging maayos, maging ang tawag kayo peaceful ang magiging eleksyon dyan sa Huban Sorsogon. Siyempre dyan man po sa progresibong munisipyo kan Castilla, ang satuyang amigo na si Mayor Bong Mendoza na padagos asin naghihigos na mapunan ang sa iyang mga trabaho bilang saro na ama kan probinsya, kan ama kan munisipyo kan Castilla sa pagtataonin mga marayon na serbisyo. Yao na tabi ang padagos na pigalat-halat kan mga Castellanon, excuse me, ang Castellano regarding po sa mga patubig na nagiging problema po dyan sa Castilla. At syempre yaman po ang mga pabahay na project po ni Mayor Bong Mendoza sa bulig po kan mga national agency tanganing maging makatotohanan ang mga inaugurasyon, mga groundbreaking na ini ni Mayor Bong Mendoza. Sa grabe tabi, habang nalalapit ang eleksyon, habang naghaharani ang pagpanin mga kandidasi, manlain-lain na mga ngaran, kan mga personahe, dadagungta, ang mga nahihiling ta. And of course, dyan po sa luwasan, sa mga manlain-lain po na mga building, makakairili na kita, din mga darakulaon, na mga tarpaulin, mga darakulaon na billboards, sa tuyang paglalakaw-lakaw di sa sentro ng syudad kan Sorsogon. And just maray nagawang po kay Kagawad Roland Ariola, dyan po sa Barangay Pangpang, ang mahiguson na Barangay Kagawad sa Pangpang. Ini man dati si Kagawad Roland Ariola, if I'm not mistaken, naging kapitan man ini sa Barangay Pangpang. Siring man kay amigo Kagawad Bert Balde kan Barangay Pangpang, kay ABC President Kagawad Destor Baldon, and sa satuyang amigo na saruman sa pinakamasipag na staff po ni Manay Mati Perdigon, si Rafael Dicano. Good morning po at salamat po sa padagos na pagsubaybay kan sa muyang programa dito po sa Bicol TV Sorsogon, ang Kaagapay sa Umaga. At siyempre ang programang inihatid man po sa inyo ni Councilor Danny Diladja, Councilor Glenn Olves kan Distrito Canbacon, Councilor Ray Taladtad, Councilor Bebs Juneda, and of course ang satuyang ginagalangan na Primero Distrito Congresswoman Det Escudero. At sa mga taga-barangay Talisay, good morning, lalo na po sa grupo kan urban dyan sa barangay Talisay, sa grupo kan women, sa grupo kan senior citizens, na grabe ang senior citizen, maski mga maluya na kayo ng tuhod pagka Sabado or what sa inyo na may Domingo, pamporkos-pokos dyan sa covered court, nagbabarayli ini sa mga sinasabi ng pantomina, kay partner sa kuyang kaktano, ang sa kuyang amiga, si senior president ng Barangay Talisay na si Tinay Rehinales, ang mahigos na presidente kan senior citizen. Siring man sa gabos po ng mga aktibidad dyan po sa Barangay Talisay, mautman po namon ang sa inyong magiging successful sa mga event na gigibuon po niyo dyan. And of course, ang sakuyang pinsan dyan po sa Barangay Macabog, si Miss Gigi Tabuena. Mahapot ko lang ini si Gigi, kano mo si General Manager sa Prime Water, pakisiyak man tabi ng na ang
probinsya kan Sorsogon, especially ang barangay Talisay tabi na mo problema nin tubig, no? Pagkaaga-aga ng mahal na Diyos, daing bulos ang tubig, no? Pero pagkaaga-aga ng mahal na Diyos, ang nasa isip kan mga nasa prime water kung paano magbarayad ang sendang mga konsumidores. Wow naman! Oh no! Kaya yan, ano? Sa mga pagkabanggi pa tabi, dapat kita nagtitiripon-tipon na kitubig. Magbakalsin mga drum na pwedeng ipunan kitubig. Para pagkaaga po, may magagamit. Dahil na po kamo mag-irog sa kuya, ta ako talaga, pag naguli sa arong, pagaluno na kita, ang gusto na lang tabi, pakakaon, magturog. Ayan. Good morning po, Miss Kaki and Sir Jojo watching from Bitano. Kay Hali Mantabiang kay Miss Vilma Baitar Meneses. And good morning man po dyan sa Barangay Bitano, sa gabos po ng mga membro po sa council. And sinigman kay Barangay Captain sa Barangay Bitano. Good morning po. Padagos po kita na magtalima sa satuyang mga sinumpang tungkulin bilang mga barangay opisyal. Magtalima sa sinumpaan natin tungkulin na pangalagaan nato ang satuyang mga tawag kayo ni mga constituentes dyan po sa barangay na kunhain man kitang ngunyan na mga nagsisilbi, siring man, ang usapin tungkol po sa pagkansila po kan barangay election, habang dili patabiin babatugan ang karampanyan sa midterm election, pinag-iusapan na po, pero kita tabi abo taman na mangyari yan. Again, susugod ta sa panaramon po ni Attorney Calexto ng Commission on Election kan Probinsya kan Sorsogon na ang konstitusyonal ang magiging gusto na naman ipaabot kan mga kongresista na ikansila ang eleksyon this coming 2025. Anyway, dahil naman po kami kaya magigibo talaga kung yan naman po ang gusto na naman sa tuwing mga kongresista, kung sa tuwing mga mambabatas na ikansila ang paparapit na eleksyon sa barangay, edi wow, jackpot ika nga ang mga barangay opisyal makakatukaw na naman sila ng daing pagal. Kaya lang, dahil nga ning pagal, paski sa serbisyo, dahil pang pagal. And habang pigalat-halat ko po sa kunyang partner, live fresh from Cambodia, fresh na fresh from the city of Sorsogon. Sa kunyang partner si Wiskaki Mansera, halat-halatun ta. At dyan po, partner, garo na bagon uniforme tangon niya na. Garo ka na si Manang, Manang Biday sa Manila. So, pero magayuno rin na partner ko. Labi yung partner ko, tatawa din lang, para sabi nga nila, mambobola ka lang naman, lubos-lubusin mo na. Ayan na. Anyway, partner, napamaw ka na, partner? Bilip pa. Papa Clark, basi pwede matimblang kikapini na sa tuyang amiga digdeo. Barley coffee daw. Anong barley coffee? Sabay sabay commercial sa barley coffee para-paraan. Okay, At syempre, ang programang ini po, hatid ba sa inyo po kan CCDI, At syempre, ang sa CCDI po, yaw po si Sir Balagtas. Balasta. Sorry. Si Sir, di ba Florante at Laura, maburbalagtas na yan. Marder si tatay. Napamarder ko lugod sa mga kayo. Sa kuyang hipag dyan sa Barangay Talisay, na nagsubaybay po sa Satuya, si Miss Neri Lascano. Good morning. And sa gabos po na pamilya Lascano dyan po sa Barangay Talisay. Sa gabos po na Barsibal family, Lanak, Latchika, ano pa ba mga dakulang mga angkan dyan sa Talisay. At syempre, ang satuyang mga barkada, amigo, dyan po sa Lihom Subdivision, na medyo na pupiutan kan sa indang mga agihan, garo gusto na paraliw ng mga taga-Talisay, taganing makaluwas man sindanin, matiwasay. Tandaan po niyo, ang Talisay, matiwasay. Basta ako taga-Talisay kagawad, taga-Talisay po ako. Ang inunanan ko po yaon sa Barangay San Talisay. Base dili mo pauram.
Yaon po ako, residente po ako Kantalisay, botante po ako sa Talisay, kaibanan po ako sa ayuda na pigkukuha dyan sa barangay Kantalisay. Pag may mga problema, kaibanan po ang sa inyong lingkod, taga Talisay. So, proud being Talisayon po ako. Ha? Bako ka mo maniwala na si Mr. Lascano po, bakong taga Talisay. Taga Talisay po ako. Good morning po sa satuyang amiga. Ang kaibanan ta sa media, si Miss Jane Lopez. Good morning. May tumam pero makamumuya. Ay, yan. May itom sana pero makamumuya. Ay, sabi nga ninda. Di baling may itom. Bako lang magutom. Ika nga sabi ni sa gitsit. No. Alright, hello. Good morning. And welcome po sa satuyang programa, Miss Kaki Mansera. Yes, isang mapagpalang Martes sa ating lahat. Isa na naman pong makabuluhang araw ng Martes. And bago kami magbatog, makaagapay sa umaga. And I'm sorry I'm late. Nagduwa-duwa ako kung igwan ng kuryente o ara. And syempre, partner, batiw na muna naton ang satuyang mahigos na Vice Mayor Eric Juneda na nagsiselebrate sa iyang cumpleaños sa ngunya na aldaw na ini. Happy birthday, Vice Mayor Eric Juneda. Yes, good happy birthday po. Sana Birthday na happy pa. Sana makarating. Sana'y mabusog nyo kami. Oh, ayan. Kamusta partner ang bakasyon? Bakasyon ba? Isang araw din naman walang pasok partner. Wala, trabaho pa rin. Oh Kahit my God. dami nating nasagap na balita ng pagdaan. And thanks God, partner. Dinaanan lang tayo ni Kainteng. Ni Kainteng. Opo. At saka nakakalungkot and ipag-pray po natin na makabangon agad ang mga nasalanta, Opo. ang bakas ng lumipas ni Enteng. Diyan Oo. pa partner sa Naga, no? Yes, oo. na Good morning permission sa ni Bagyo mga Enteng. kamag-anak ko dyan, sa pamilya ko po sa Naga City, na nakakalungkot partner at ang baha ngayon ay nag-upgrade na rin. Nasa sentro na, nasa kasentrohan na po ngayon ang baha. Kung dati partner yung baha ay pinipili lang sa iilan ng mga mababa, mga nasa remote, pero ngayon nag-upgrade na rin, nasa sentro na po. And eto, partner, kung makikita natin sa social media, mga sinend sa akin ng aking mga pamangkin sa Naga na mismo hindi pinatawad po ang isang food chains. Ang manginasal na kung saan dahil sa kaka-unlimited sabaw nila ay binaha. Antindi ng pamangkin mo partner. Oh, di ba? Pero wala sa pamangkin ko yan partner. Oh, Oo. Sa'yo Naga, sa akin Manila. Manila. Partner, oo. Naga City Manila. ay hindi Naga Cebu. Oo. Kasi nga, Oo. ikaw nga, Talisay. Oo, Sorsogon Talisay, City. Cebu eh. Napapunta ka sa Talisayon, Puerto Diaz. Talisayon, Puerto Diaz. Ang alam ko naman talaga, partner, yung tawag doon sa Tagalog, yung puso. Hindi, tapos ng linggo ng wika, pwede na tayo maglingkod. Inunlan. Inunlan. Ay aandyan po talaga sa Talisay Yes. East District, Ang hindi sa problema, Talisay. partner, na pinaglibingan ng Inunlan ni Mr. Lascano, nasabay sa pagkawala ni Buton-Buton. Sinong buton-buton? Ano mo yung buton-buton? Yan ang mahiwagang kakampi namin kapag may nagsasalbay sa amin ng mga bata pa kami. Isang napakalaking puno na pwedeng paglaruan ang kang sino man na magluloko-loko sa punong yan. Ang sabi sa Bicol, may sino. May sino. Ay, yan. No? Di pwede mo man x-ray sa plato pag nasino. Oo, tawas-tawas dyan. Ika nga, Pero wala talaga yan, partner, sa pamangkin ko. Na-report Ano nga pala na, yung pamangkin mo? Ang pamangkin ko, partner, halos buong Maynila lumubog. Marikina, Oh my lumubog, goodness. partner. Saan pa? Sa Mandaluyong, sa may circle, kung saan andun yung munisipyo ng Mandaluyong City Hall. Andun dun sa may Antipolo mismo, bundok na ang Antipolo, partner, na bumaha pa din. Ayan po ang tinatawag natin na husga at ganti ng kalikasan. Sabi nga natin, sa kasabihan, kung ano ang itinanim natin, yun din ang aanihin natin. Kaya hindi nating pagsunod na huwag magtapon ng basura sa karagatan, kung sa ilog, yan na po, ibinabalik po Ang sa problema, atin. partner. Ang pagpuputol, partner, ng mga malalaking puno. Ang problema, partner, ako ang nagtanim, iba ang Umani. umani. Hindi bali, at least pinabusog mo sila dahil ikaw ang nagtanim, silang kumain. Kung sa bagay, mapagbigay tayo, partner. Yan ang tinatawag Very na public generous. service. Opo, yung pagiging generous. And at speaking saka- of pagpuputol ng mga puno na yan, partner, dyan ako hate na hate, partner. Depende, partner, sa pagpuputol kung talagang kinakailangan ng putulin dahil nakakaperwesyo na, lalo na yung mga ugat na kinakailangan
kailangan na talaga dahil sa minsan, hindi lang nga nag- Pero ikaw ba sa naman minsan. puputulin mo basta-basta? Hindi pwede. Kailangan po, pag nagputol tayo ng mga puno or bakawan, o kailangan po na maghingi tayo ng permit. Yes, yan po ang batas na meron po tayo. Pinagbabawal po ang basta-basta na lang pagpuputol Pagpuputol. ng anumang uri ng puno, lalong-lalo na po ang mga mangroves. Mangrove. Kasi ang mangroves po, isa sa nakakatulong sa atin sa pagpapaganda at pagbibigay ng kalinisan sa ating karagatan. Yes. Yan po ang mga kung saan marami tayong na-harvest ng mga isda kapag tayo po ay nangingisda. Kapag nawala po yung mga puno ng bakawan, mga mangroves na itinatawag natin, kawawa naman po ang ating mga kababayan. Kumusta partner ang sa indong committee hearing kasuhapon duman sa City Hall? Ay partner, magandang kinalabasan. Kasi kung ako, ito opinion ko lamang po para po sa mga taga-Talisay na hindi alam po ang ugat ng mga pangyayaring ito. Kasi nagreklamo po ang Urban 4 ng Barangay Talisay, ipinarating po sa atin sa inyong lingkod at daglian naman tayong pumunta sa area kung saan inirereklamo. At doon nga nakuha na natin ng video, ng litrato, ang area na inirereklamo ng Urban 4, sa katauhan po ni Kagawad Lydia Lanak and some officers ng Urban 4. At doon nga po, habang nagtatanong po tayo, halos ipangalandakan po ng mayari na sila po ay humingi ng permiso kay Barangay Kapitana. At para maging fair po, sa ating mga barangay official diyan po sa Barangay Talisay, inisa-isa ko po ang mga yan. Tinanong ko po sa kanila kung alam niyo ba nila ang nangyayari at nagpaalam ba ang may-ari ng ginagawang construction doon sa site na yon. And thank God partner, halos pare-pareho ang sagot partner. Wala silang alam. So naghintay ako ng maaari nilang aksyon kasi para sa akin partner pag sinabing wala akong alam at alam nila ngay pinagbabawal yan, pupuntahan ko yung area, at sasabihan ko stop muna para tayong si Kibuloy, stop. Sasabihin ko stop muna yung construction nyo kasi wala pa kayong binibigay na permit at lalong-lalong hindi kayo nagpaalam sa barangay. Jurisdiction namin ang area na ginagalaw ninyo. Yun kaya kaya ako minsan nagagalit, na minsan hindi naman totally galit. Gusto ko lang naman na mag-action ang barangay sa ginawang pagsasamantala ng mga may pera, kumbaga Sa sabi ating nga nila, kalikasan. sa ating kalikasan. Porque ba may titulo na sinasabi nila, may titulado ako, may titulo akong hawak, pero sabi nga po ng taga-DENR na naging bisita man kahapon, hindi po excuse na magkaroon po tayo ng titulo upang lapastanganin natin ang kalakasan. Yes. Kasi kailangan nating mag-secure ng mga kaukulang permits. May building permits kasi nagtatayo ka ng dyan, ng building. Permit sa pagputol ng kahoy dahil Correct, magpuputol partner. ka. At isa pa Kaya ito, nga partner, tinatawag di yan pa napag-usapan din doon, ang kapabayaan ng aming mga barangay official. Kasi nga, may mga reklamo na parang binaliwala na lang ng barangay. Kasi kung Sa madaling salita, partner, may mga nakaabot na actually na reklamo kay Kapitan regarding sa ng bakawan, wala silang ginagawang action. Parang inupuan na lang nila, tinulugan na lang hanggang sa dumating nga ito na halos maubos na ata ang bakawan doon, saka na lang at napag-alaman na sinasabi ng may-ari na nagpaalam. Although, halimbawa, nagpaalam po tayo sa inyong mga kapitan, kailangan pa rin pong kumuha kayo sa DNR ng permit para po yun ay patuloy na kayo. yes, partner. But just to be fair sa may-ari naman ng lupa na talagang nagsasabi na meron siyang hawak ng papel na dokumentado at nagsasabing kanila yung lupa. In fairness naman sa may-ari, ano ba talaga ang ng may-ari? Kasi gusto ko nang ayusin. Halimbawa akong may-ari, i-develop ko na yung lugar. Kailangan ba pahirapan pa ako? Ako na nga may-ari ng lupa na yan Kailangan gusto ko nang ayusin ang lugar na yan para magamit ko. May mga partner na kahit, tama sabi mo kanina, kahit ang pagtatayo ng building ay kukuha pa rin po tayo ng permit. Hindi porket sarili mo may hawak ang titulo na sa iyong titulo. May mga may mga paraan, may mga pwede po tayong
hinga ng mga permit kung paano tayo magtatayo ng building. Parang ganun din ang sistema ng pagpuputol ng mga kahoy. Kailangan Kasi, mo rin partner, humingi ng permit minsan- para makapag Minsan partner, operate. naiisip ko dun partner, ito sa nangyayari dito sa Barangay Talise, medyo nagiging unfair ang batas dun mismo sa nagmamay-ari ng lupa. Kasi gagamitin na nga naman niya, hindi niya basta-basta magamit para sa nangyayari sa ngayon na kailangan ko nang gamitin ng lupa ko. Anong problema? Ito nga problema. Mangrove area, yung masasagasaan. So, tama naman yung kahapon ni Kagawad Disturbaldo na minsan kasi ang mangroves bigla na lang nagtutubo kung saan eh. Okay. Di ba? Actually may may basihan naman ng mga ganyan eh. Kaya lang sa batas na meron tayo na ipinaiira na dapat tayo sundin. Yun ang unthinkable na dapat na sundin natin. Tapos ito pa, ang gusto ko lang naman na doon sa kaso na pwedeng ang iakyat ng mga barangay officers ng urban is kasong administratibo against sa mga barangay official. Bakit kako? Tatanda mo, halos mag-iisa't kalahating buwan na to. Ngayon lang to na pag-uusapan kung saan isinusumbong na. Kasi nga naman, kung hindi mangyayari to kung pagkakaya lagi na sinasabi ko, kung ito ay inaksyonan agad ng barangay, walang Hindi usaping aabot. ganito, hindi aabot sa ganito. Kaya lang, lumaki ng lumaki. Andyan pa yung hamunin mo ang mga taga-urban poor na sige, wala namang nangyayaring ganyan, iakyat nyo na sa DENR yan, ang reklamo nyo. So, inano nyo yung hamon. Mas ito na maganda. ngayon. Napaganda at napasama naman kayo. Kasi kung ako yung tatanungin, ang kapabayaan ng barangay opisyal, kung bakit lumaki ang kasong ito, bakit lumaki ang issue na to, diyan na po tatakbo yung kaso. Yes, kaya nga po may barangay dahil hindi na pwede, andyan na ang barangay, uumpisa sa barangay na kung pwede hindi na makaabot po sa taas. Kaya dahil lang napaka-powerful, napaka po ng barangay. Kahit sa anong kaso hindi aabot sa level na to kung hindi muna bababa sa barangay. Lahat po muna kahit anong kaso ang bababa sa barangay. Barangay po muna. Halimbawa ito part na senaryo, ikaw yung may-ari ng lupa. Malakas ka kay kapitan. Wow. Ano? Sana all. O may mga binibigay kang Talaga pipi. kaya? Depende pala sa kapitan. I'm sorry. Maybe halimbawa lang to. Ito senaryo lamang po. Wala ko kaming gustong Close kay kapitan. ipangalanan to. Labas ho natin yung mga barangay official dito. Halimbawa lang ho ito. Malakas ka sa akin bilang akong kapitan. Karapatan mo na ba? May karapatan ka ba na gumawa na lang ng maling hakbang para masira yung kalikasan? Para sa akin, partner, dahil Oo. sumusunod ako kung halimbawa kasi example lang to, hindi pwede, partner, Kailangan mo pa rin sumunod kung ano ang nararapat. Malakas ka sa akin. Okay lang yan, gumawa ka ng ganyan. Oo nga, pero darating ang araw dahil meron tayong mga concerned citizen na tinatawag, makakaabot po yon sa nakakataas. So, halimbawa Good citizen to, partner ko talaga. Halimbawa nakalusot ka ng 1 buwan, 2 buwan, pero wag mong hihintayin. Correct, partner. Dahil hindi po yan sa batas. Na kahit may hawak po tayo mga legal na titulo, pero pagdating sa usaping ganyan, kahit nga tayo pa ang nagtanim ng Nara, example, pero kung gustuin mo na halimbawa after 20 years or 25 years gusto nang putulin, kailangan magpaalam ka kay kapitan, kailangan pakatapos magpaalam kay kapitan, pupunta ka naman ng DNR. At sino naman ikaw, kapitan, para pagpaalaman ko? May pera ako. Wow. Kaya kong bayaran lahat ng maaaring asunto sa akin dyan. Yun, anong ginagawa mo? Eto partner, reminder po, paalala po, lalo na especially sa mga taga West District na apektado po ng brownout. Ngunyan po, hali po ito sa Sorecod 2. Scheduled power service interruption. Ngayon pong araw, September 3, 2024, Tuesday. Reason po, upgrading and additional residential transformer. Kailangan po talagang ihinto. Parang si Kibuloy lang ang dating. Ihinto. Stop! Stop ang ng kuryente. Ano po?
When September 3, 2024 Tuesday, duration alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Affected area, portion of Burgos Street, Talisay, Bitano, Rimpiolas, West District, Sorsogon City. Kaya medyo naano kanina kasi itong istasyon natin part pa ng Burgos Street, Talisay. Kaya medyo nalate tayo. Nagtanong pa tayo kay Sir Sauro Amistoso. Correct. Kasi Ayan. And iniisip natin warning, wala tayong yes, programa ito ngayong pala oras na to, napakaswerte ng bahay na to. Dalawang Burgos and Baka naman, boss, may jumper ka, boss, ha? Wag naman. Kilala natin si Sir Bossing. Ayaw no ng mga illegal na gawain. Oh no. Oh, no. Warning, all works may be completed ahead of time. Electric power may be restored earlier than scheduled. Please consider our lines always energized and keep safe. And eto na ang pagkakataon, nabigyan po natin ng pugay at pagsaludo, partner, mabuhay po ang mga lineman. Sabi nga natin, always na sinasabi natin na sila po talaga ang tunay na buhay na bayani. Umulan, bumagyo, mang sakuna, pag may problema po tayo sa kuryente, ang unang-una po na andyan na nasabi natin buwis buhay ay ang mga lineman. Kaya pagpupugay at pagpupuri po kang September 1 sa pagdating as in pagdaan po ni Bagyong Enteng yaon po especially sa distrito ng West District kung saan kahit buhos ang ulan at mga 11 PM na po andun po sila umaakyat ng poste para ayusin po ang mga nagkikimat-kimat na kuryente kang West District. Pagpupugay, pagpupuri po. And good morning po kay Director Angel Hanoras and kay Director Joy Solano. Yan. And of course kay Director Dicano dyan sa Bacon District. Matanong ko lang bang po ang Sorsogon State University? Mhm. Kasi maraming reklamo regarding sa mga teacher na hindi nagtuturo dyan sa Sorsogon State University. Matanong ko lamang po, ito bang si Director Dicano nakakapagturo pa dyan sa Sorsogon State University? May kamay pa naman siya. Ha? Kasi, akala mo board of director, pag may mga seminar, kasama siya. Oras na panahon ng eskwela. Baka limited lang ang niya. Pagturo, hindi naman parehas ng secondary na alas 7 hanggang alas 5. Hindi, natatanong ko lang, partner, kasi okay. nitong mga nakaraan din, Busy ang mga may mga direktor. Ngayon. nabasa ako sa social media regarding sa mga grades na hindi pa naibibigay sa mga estudyante. Well, ako dati, alam ko na experience mo rin to eh. Sa totoo lang, naranasan ko rin na hindi ako mabigyan ng grades. Bakit ka ako? Baka di ka May deserve. may mga hinihingi pa ho ang eskwelahan sa akin, ang mga teacher sa akin na hindi ko pa naibibigay. Oh. Kaya nga minsan nagiging unfair tayo sa paghusga sa mga teacher, lalong-lalo na po yung mga nasasagasaan na sa social media pagka may sumumbong sa atin, babatikusin na natin yung mga teacher. Pero hindi nila alam na may mga dahilan pala kung bakit nangyayari yung mga ganon. Oh. Minsan kasi tayo mga estudyante, isipin din nyo muna yung pagsusumbungan natin. Kung yung pagsusumbungan ba natin ay ang unang gagawin niya, i-verify ang sumbong Ang both ninyo. side. Alamin yung kabila kung bakit. Kung bakit hindi kayo nabigyan ng baka naman kasi sinisiraan nyo lang yung teacher nyo sa kadahilanan na bababa ang grades na nakukuha nyo. Sa kadahilanan, wala ka pa kayong naibibigay ng mga hinihingi nila. Ha? Yun ang mga niyan eh. Bakit di nyo po napuntahan ang eskwelahan at itanong? Yes. Just Yung to be teacher na fair, involved. trabaho natin ng mga mamamayag, ng mga journalist, ng mga media practitioner, ang ganun. Na alamin ang, Ang both sides. Na, Ha? wag yung one-sided. Kaya Bawal. minsan, nakakarinig tayo ng pang-i-insulto sa ating mga kababayan sa kadahilanan na ganyan mo ang malimit na nangyayari. Kasi sila nakaka-experience. Andiyan pa yung ginagawang negosyo o trabaho ang dapat i-public service kagaya nito, no? Na bibirahin kita. Ngayon pag hindi mo ako binayaran, hindi ko ito buburahin. Ano? Parang alam ko Ha? yung partner. Tapos ngayon, pag binura ko na to, tiyak, may kabayaran na. Yan ang yan eh. And of course, sa ating kaibigan din, si Ronaldo Pontanel.
paano dai magbaha sa Antipolo, ubos na ang mga bundok. Oh, nasaan? Napasa na punta Didi yung sa bundok. gibo kan mga walang pakundangan sa pagmina o Or ginigiba nila, kaya darating ang panahon ang Antipolo ay wala ka nang makikitang bundok. Tama po si Sir Ronaldo Fontaniel. Sabi nga natin kanina, ano po, naku, anong ginawa natin? Ito, sinisingil na po tayo ni Inang Kalikasan sa mga pinaggagawa. Putol dito, tapon dito ng basura, kaya eto na po. Kaya sabi nga natin, kung ang iba naman po ay nag-upgrade, pares po ng Soreco 2 nag-upgrade. Siguro naman, ito naman si Baha nag-upgrade na dati. Hindi mo makitaan ang pagbabaha ang kasentruhan. Pero ngayon, nasa sentro na. Sa susunod po, mga topic natin yan kung bakit nasa sentro na ang baha. At dahil diyang partner, pagpupugay sa pamilya Bilyar, sa mga ginagawang mga subdivision. Bilyar talaga. Na halos bilhin na lang ang kabundukan at gawing subdivision. Akalain mo yung chocolate hill sana, magkakaroon din sana ng pabahay doon na pigilan lang. And speaking of bilyar, kailan po namin matitikman at mararanasan ang napakagandang serbisyo ng Prime Water dito sa Sorsogon. Opo, always na lang. Kaya dati-dati po, hindi nyo ako makitaan na magkulay ng damit. Always naka-white. Pero ngayon, ewan ko lang kung anong kulay na ng aming mga damit. Dahil sa always unlimited ang aming chocolate and iced tea everyday dahil kay Prime Water. Thank you, Prime Water. And balik po tayo dun sa Soreco 2. Kung matatandaan mo, partner, ngayong buwan na to, kung halos ang laman ng ating Facebook reklamo dahil sa tripling pagtaas ng bill. Naunawaan po namin dahil naalaman din natin na April, May, June, July ata yun na talagang tataas ang taripa. Pero Saan yan, partner? Saan yan? Soreco 2. Soreco 2. Opo. Pero ngayong buwan na to, halos triple po, naranasan din Akalain po mo, namin. nag-seminar pa sila sa malayo para lang pag-usapan ng paano magpababa Baka- ng bayad? My baka- God! Baka na naman Oh. po nagkakamali, hindi naman natin po inano yung management ng Soreco 2. Baka naman yung ahensya na nakuha nila, hindi na naman marunong po bumasa. Tama ba ako sa sinabi ko, partner? Kasi nakita ko saang hotel na naman ba ito naglagi? Yun ang hindi natin alam, Alamin natin partner, kay Paring Dondon Arellano. Good morning kay Good Sir morning, Don. Dondon Arellano. Tugang, good morning. Oh. And sabi nga natin, kahit po tayo ay naranasan natin doon na dati po, ang latest na previous na binayaran is 17,000. Ngayon po is 30,000 mahigit. Parang talagang triple. Okay lang sana kung nag-17 or 25,000, 2022. Pero yung biglang nag-30, opo, napakasakit naman nun. Kaya halos dinadagsana naman ang opisina ng Soreco 2 ng pagrereklamo ng pagtaas ng tripling. Alam po namin na tumaas po talaga ng kaunti, pero hindi naman po siguro ganun, kalaki. O baka nagkamali lang. Sabi ko nga, nagbiro na lang ako dahil nag-reading ay past 12 na. Baka sa sobrang init kang mga nakaraan, hilong-hilo na si nagre-reading. Opo. O gutom na, baka yung pagkita ng mga numero ay nagkadoble-doble na. Sana po maayos po dahil napakataas, hindi po makataron, hindi deserve po na bumayad ng gano'n na triple. Yung 1,000 nagagawang 4,000, yung 4,000 nagiging 10,000. Tanggap namin na yung 7,000, 8 or 9. Pero kung triple po, parang hindi po makatarungan. Pwede naman ngayon pumunta sa complaint desk po ng Galing na Soreco, po doon, kailangan Reklamo niyo, aayusin, pakita niyo po. titingnan po, pero napakalaking abala at sana po, bigyan nyo na rin ng pansin. Sa akin naman, partner, karapatan din naman nung nagrereklamo na Yes. pumunta Yes, at opo, magreklamo. dahil Kasi hindi kung hindi katanggap-tanggap. kasi kung Opo. hindi niya rin gagawin na magreklamo, hindi mabibigyan ng solusyon Yes. yung gagawin. And Kaya good lang morning. minsan, Opo, sige, kay sige, partner. Miss, wag nating tawagin sa Rafael Dicano dyan sa opisina ni City Councilor Mati Perdigon. And kay Miss Gigi Tabuena, good morning po sa Gabos. Good morning, Miss Gigi. And kay Miss Vilma Abaytar, good morning po, Miss Kaki and Sir Jojo, watching from Bitano. And good morning po sa mga taga Bitano. Sana po, nung nakarang September, pasyal ni Enteng, hindi po kayo dyan binaha sa Barangay Bitano. At shout out pala sa aming butihing kapitan sa Barangay Benguet Gubat, kay Kapitan Benito Ferreras. Galing po yan kay Ronaldo Fontanel. Good morning, sir. Sir. Good morning, Kapitan. And sa lahat po ng mga barangay captain dyan po sa munisipyo kang Gubat. Good
morning po. And Senator speaking of Gubat, good morning kay Sir Datur. Diyan sa Gubat. Ayan, kay Papa Datur. Oo, partner, mabilis yan. Yung dator, pag tumutunog pa, dyan pa sa Dalampasigan, dyan na yung dator, pare. No, takbuhan na ngayon ng mga tao dyan. May dator na dumarating. Ha? Ano ba? Dator ba o? Dapor. Ba? Speaking of vapor, and pagpupugay po sa lahat ng Coast Guard na kung saan napakabilis ng kanilang na alam po natin na signal number 1 pa lang ang Sorsogon Akala mo yung signal number 4 na. kinansela na po ang lahat ng ng mga bus diyan sa Matnog Port sa Pantalan. And sa lahat po ng mga mayors natin sa mga munisipyo na agarang nagpasuspende po ng pagpasok, kinaumagahan kasi partner, it's Monday, kung saan lahat ng level ng school ay wala ng pasok. Ayan. Ang Huban ba may college? Ay, oh my God. Hanggang senior lang po. Good morning kay Mayor Glo Alindugan and kay Miss Glenna Alindugan and syempre kay Sir Hill Militante. Good morning po Opo. dyan sa Paglilinaw munisipyo, po, Canluban. wala pong college ang Huban. Sana po magkaroon na po. Wish naman ni Wish Crew, sabi nga nila ni Madam Gloria Alindugan na magkaroon nga sila ng colleges diyan po sa Huban. And sana, hoping na matupad ang sinasabi po ni Mayor Alindugan. Yes, and syempre, siguro at this time, maghahanap buhay po muna tayo ng ilang sandal. Babalik po ang programang Kaagapay sa Umaga. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated.
Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang programang Kaagapay sa Umaga. And syempre, magkasama pa ulit kami ni Sir Jojo. Yan, dami pumapalakpak sa ating partner. No? Ang ganda. Sige lang, isa pang masigabong palakpakan dyan. At syempre, good morning po sa ating butihing kaming kapitan po ng Barangay Katanagan, no? Kay Kagawad Joey Inalpe. Good morning. Ito si Cake Boy, ang tawag po dito, si Cake Boy. Dalawa lang sila, no, na talagang ganyan ang ginagawa. Sobrang magmahal sa mga senior citizen, ano. Dito sa Sorsogon, ano, sa East District, meron din si Cap Sami Rialuyo, kung saan, ano, na lahat na ng mga nagbe-birthday ng mga senior citizen, binibigyan niya sa sarili niyang pera. Parehas din to ng tagahuban, ano, ng Katanagan. Pero ito kagawad din to. Kagawad pa lang, pero... pang ano na ang ano niya,
ang galawan. Ano na yata, partner, hindi na yata Oo. kumukuha ng Pero honorarium to eh. lately, nakausap ko siya, ma-interview natin, ayaw tayong paunlak, gusto niya, usap-usap lang, na sabi niya, paano ba ang tawag doon, mag-resign? Sabi ko, ba't ka mag-resign? Kasi kulang na 2 oras niya sa love life niya. Pero kung sa serbisyo, saludo ako didi sa kagawad na ini kang Katanagan Luban. Ano. Sabi ko, ibang galawan ito Baka eh. partner sa Bicol TV gustong mag-resign. Hindi naman sinabi itong sa iyo passion kung niya saan to eh. Love, Ha? first love niya itong Bicol TV. Ano ba? Pagka ganyan-ganyan naman mga nagiging barangay official, na pagkatapos iboto ng madlang people tapos magbibito sa Kasi- posisyon, wag ka nang babalik sa uulitin. Kasi kala niya, no, ganun lang kadali. Sabi niya, Oo. buti pa nga, buti pa nung hindi ako kagawad, may parating paldo-paldo ang aking pitaka. Ngayon, kahit tulog ka, kahit nakasarapan, kakatok. Buti nga siya, partner, may One time trabaho. daw, partner, one time. Oo. Sarap ng tulog niya dahil sa sobrang busy sa schedule niya sa Bicol TV. At tulog siya. Maya-maya may kumatok, hihingi ng tulong dahil manganganak. Eh, ang sagot niya, bakit? Kasama ba ako nung ikaw Oo. Pero ang pinakamahirap na trabaho, partner, ng magiging tambay. Pero hindi mahirap yun. Yun ang pinakamahirap, Totoo lang, partner. gusto ko maging tambay kasi ang daming benepisyo na kukuha sa gobyerno. Yun nga pinakamahirap na trabaho sa ang pagiging tambay. Kasi paggising mo, dapat may almusal ka, kakain ka. pero talaga- Pagkatapos mong kumain, maliligo ka, tatambay ka naman ngayon. Ha? Ha? May nasusunog. May nasusunog na dito. Umuusok. Anong meron dyan? Ha? Oh, ayan. Oh. Ayan, pero saludo po talaga tayo kay Kagawa Joey Naltric, ang Katanagan. Akala ko, partner, Luban. saludo ka sa mga tambay. I know. Ay, Diyos ko, Lord. And isa pa, sa isa pang kagawad dyan sa barangay Sampaloc East District, kung saan kasagsagan ng bagyong Enteng, hindi naging hadlang ang malakas na ulan. Anong ginawa, partner? Anong ginawa? Kakaroon pa rin siya ng feeding program. Sino yan? September 1, si Kagawad Freda Lulong, kasama ang grupo ng RGI Alakdan, Independent Cluster Command. And syempre, the Kindness Station. Good morning kay Ma'am Narlene, kung saan napakaraming, I think 5 purok, purok 5, 6, 7, 8, 9. Ang nabinipisyuhan kang feeding program ni Kagawad Freda Lulong dyan sa Barangay Sampaloc, na always, kahit hindi pa naman siya dati naging kagawad, 2020 I think, na nag-umpisa siya sa pagiging magkawang-gawa hanggang sa ngayon. And eto nga, kang bagyong Enteng, na alam natin medyo malamig, nagpa-feeding si Kagawad Freda Lulong. Pagpupugay po, Congratulations and Padayon. hats off ako sa imo, Kagawad Lolong, kan Barangay Alam mo, Sampaloc. hindi lang sabi nga natin ang masisipag na mga kaibigan natin na kapitan. Ang dami ring masisipag nating kaibigan na mga kagawad na Yes. gano'n ang ginagawa. Sabi ko, parang pang kapitan ang galawan ng mga kaibigan nating kagawad ngayon. And sana tuloy-tuloy, para kahit nga ang daming partner, na nakakausap natin na medyo bitin dahil hindi pa naman natin, na magiging 5 years ang barangay, na baka ganun pa rin, 2 years lang. Pero sabi nga nila, parang bitin. Kakaunti pa lang nagagawa namin sa aming barangay. Gumawa sila ng maayos, Pero partner. ito, mga kaibigan, makakilala natin, kaibigan natin. Kahit kaibigan, kahit kamag-anak ko, kahit hanggang dikit ko yan, kahit gaano kaganda ang trabaho niya, pag-igihan niya pa rin yung kahit trabaho linggo, niya. partner, Para sa andyan. susunod na may eleksyon, mananatili siya. Walang kaba. Oo, walang kakaba ka. Pero kahit kung hindi ka bumili ng boto nila, alam pero mo na kung- may nagawa ka. ang ka dyan, titingin-tingin ka lang, kumbaga saan, Papakyut lang. pabanjing-banjing lang, Makikita ka lang pag kukuha na ng gustong-gusto honorarium. niyan, ma-extend. Oo, Bakit siyempre. ika ako? Takot. Oh, Yun naman ang takot madaling, mapalitan. napaka-simple lang naman, Para sa serbisyong mabilis, partner, Ian Renovalles. Yes, Watching and po. syempre- Good morning, sir. Good morning, dyan Sir po sa, Ian. Ano bang lugar to? Tito Dyan- Tapoy. Opo, pero aandyan po siya sa Metro Health. Sa Metro Health. And speaking of You're in Metro Health, good hands. speaking in of Metro Health, good Hindi morning Metro kay Bank yan, no? Samuel. Good morning kay Sir Samuel. Opo. Yes. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Danny Dilaja ng Bacon District and City Councilor Attorney Glenn Olbes. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni Kapitana Lalaine Anilipot, Kapitana Ellen Atibo kang Piot,
And syempre, ang programang ito hatid sa atin ni Kap Sammy Realuyo, Kap Arlis Sanaban kang Pamurayan. And good morning also to to Attorney Jocelyn Fomera ng bayan ng Bulusan, and of course sa kanyang brother, si Councilor Tantan Pomera, si Tantan Pomera po, Pomera 1 sa serbisyo. Wow. Ayan, maganda tagline niya, partner, Pomera 1 Parang, sa serbisyo. parang ano rin, basta kayo Tunog ano na, partner, tunog pang mayor, mga ganun Pomera Basta 1. Realuyo, serbisyo, sigurado. Wow, ang akala ko, gagaling. Meron na. basta Realuyo, bako sa luyo. Ayan, Ay, yes, and syempre, good morning sa tuyang mahigos, as in mapinadaba na Congresswoman Det Escudero, kung saan nagkaigwaki programa ang AKAP na nasa 3,000 na mga estudyante ang natawan ki programang paseskwelahan. Opo, maraming salamat po, at ang kahit na po ang mga magulang ng mga estudyante ay napakalaking tulong po para po sa ayuda nga pigtao mo po, Congresswoman Det Escudero. Napakalaking tulong po yon sa indang makaakian. At syempre, partner, ang sa tuyang mga amigo, ang sa tuyang mga proud sponsors dito po sa Bicol TV, and of course sa Kagapay sa Umaga, ang nag-iisang si Assistant Secretary ng DSWD, Attorney Crony Escudero III, kay Congresswoman Det Escudero, kay Vice Governor Junjun Escudero, Vice Mayor ng Kasiguran, Dennis Escudero. Basta Escudero sa serbisyo, sigurado. Yes, and syempre ang LJ Farm and Campsite na matatagpuan dyan sa Balete, Bacon. And good morning kay Kagawa Dante Diata. Ini saro man na sa serbisyo talagang maasahan mo na kung saan every month, Saturday po, igwa siyang feeding dyan sa Barangay Balete. Ayan, partner. Ang oras po sa Bilog ng Pilipinas alas 7:57 na po ng pagkaaga. Pitsa 3 po kam bulan kan Setyembre 2024. Sa gabos po na nagsi-celebrate kang sa inang mga birthday sa oras ini, happy birthday. Siring man, sa gabos po nag-celebrate kang sa inang mga kapyastahan, nagkakaigwanin mga peryahan, nagkakaigwanin mga pula-puti o whatsoever, alpuran, kung ano man po yan, happy fiesta po. Yes, and advance, belated happy birthday kay Ma'am Mean Lacopanto. Ayan. Partner, ano duman sa nangyari pala? Duman sa na-aksidente. Kang. So, duwang Sarong pamilya. Sarong pamilya. Oh my God, opo, May yes. nakuha kang kayo. Nakakalungkot, partner, na sarong ina ang Pero, nawar. thank God, ang aki. Oo, na isalba. Ligtas. Kahit na natilapon, partner, pero naniniwala angel talaga na ako siya. talaga, partner, na may anghel May anghel. na oo. nagbabantay sa mga paslit. Pero Lalo na hanggang bago sa ngayon, partner, na nagkakatrauma ang ama kang tahanan, kang na-aksidente dahil nakita niya kung paano na-aksidente ang kanyang mahal. Kaya dito po sa Kaagapay sa Umaga, ang lagi po namin pinapaalala, pagka kayo po ay nasa manibela at lalo po nasa kalsada, mag-iingat po sa pagmamaneho. Yan lamang po ang natin dyan, ang pwede nating may paalala sa inyo na sana bago tayo umalis ng bahay, piliin pa rin nating magdasal. And good morning kay Kap Pat Juneda dyan sa Barangay Almendras, Kugon. Kung saan mahiling natin sa social media, partner, na alas 11 ng gabi, umiikot siya sa mga purok kang Almendras, lalo na sa mga posibleng binabaha. Ang po ang kasagsagan ng bagyong Enteng. Alam natin na sobra na ang hangin at saka ulan. Andun siya umiikot sa mga posibleng binabaha, and nanawagan siya na mag-evacuate na. And of course, parang dyan sa Barangay Burabod, kay Kaplalain Aninipot, na kung saan may 7 man po kayang nakaaging bagyo ang Piglikas, dyan sa Burabod Elementary School. Karamihan po mataga Isla Higante na kung saan nagbabaha talaga duman. Ayan, yan ang mga magagaling na kapitan na always ready sa pagserbisyo. Babae yun, partner, pero talagang mas kasagsagan kang uran ang hangin, pero personal na siya po ang nagmamaniobra kang mga posibleng trabaho dyan sa kalsada. At again po, panawagan ko po ulit sa Market Administrator ng Sorsogon City Public Market, pakibisita po, pakibaba naman po sa opisina nyo. Mag-ikot-ikot po kayo sa paligid po ng public market dahil po sa reklamo po, kaliwat kanan na po ang dinulog sa amin na
ang tulay po mismo ginagawa na pong tindahan, no? At kung nagmamadali ka, pag minalas-malas ka, baka may mabangga ka at masagi yung mga paninda nila, ako po, gulo pa ang mangyari po dyan. Kaya please lang po, pakitanggal po yung mga nakakalat po dyan sa daanan ng tao. Bigyan nyo naman po sila ng magandang pwesto para pumaalis po dyan sa area na yan. Yes, and panawagan na rin to sa Barangay Bibingkahan na sana mariparo nagarugurubanggi na naman po. Di ay po nato natataraman sa mga maski nga ni sabi nato na partner gasgas nan sa tuyang mga dila digdi sa kaka-remind sa mga tagsadirihon kang may mga alagang hayop, especially ang ayam na halos burubanggi na naman dyan sa Barangay Bibingkahan. Yao naman po ang mga ayam sa tahaw kang tinampo, bako lang po ang mapipirwisyo ang mga motorista. So mga basura po na pigkakaag dyan na nakalagay sa di nabubulok pigkakaykay po kasubanggi yaon pira tuloy itong ayam so mga tagsadiryo naman po garo talagang pigsasadya na banggin nyo bibutasan ang sa indong mga alaga para siguro magpupuan. Sorry sa mga nagpapamahaw, pero maging responsableng pet owner po kayo. Wag po nating iasa lahat sa mga barangay official. And panawagan na rin po ito, nag-iikot lang naman tayo dyan sa barangay. Isabay nyo na po itong mga aso dyan sa gitna ng kalsada dahil talagang ito po ang kausa ng aksidente. Bakulang aksidente ang sabi nga natin, pati po ang mga basura, perwisyo po dyan sa mismo sa kahabaan kang Bibingkahan. Opo. Basta basurang itinapon nyo, may balik po sa inyo yan. Sabi nga may kasabihan na may pera sa basura pero iba po to. Perwisyo po ang gibo kang mga alaga po naton. Wag po kayong magagalit kung minsan kasi may mga pet owner pa po na sila pong galit kung minsan sa sobrang inis na po talaga nagiwagawang perwisyo napapalo pero kayo na po ang nagrereklamo. Paano naman po yung napeperwisyo? At inabutan na naman tayo, partner, ng oras ng pamamaalam sa ating Huwag kang programa. maalam, pansamantala lang. Sa Kaagapay sa umaga, dito po yan sa Bicol TV. At syempre, paalala ko lamang po na susunod po ang programa po ng aming station manager na si Sir Sauro sa programang Issue Ora mismo. May mga programa pa rin po ang Bicol TV na dapat yung abangan. Ang Fight Sana with Cap Arlis Sanaban. At syempre, every Saturday po, ang isa sa pinakaabangan lagi ng ating madlang people, ang kwento ng mga successful at magiging successful pa ng mga personalidad na nagano ng kanilang kakarangyan at katagumpayan sa buhay. Yan po ang programang Tagumpay sa Buhay. And every Monday po, ang Bantay Barangay ni Sir Angel Hanoras. Yes. And syempre, Martes at Huwebes ang iyong kaagapay sa umaga. Siyempre, with my partner, Miss Kaki Mancera. Yes. At sa inyo po lingkod si Jojo Lascano. At muli po, pansamantala po kami nagpapaalam. Diyos ba rin aga po sa inyo, Gabos. Diyos mabalos! And syempre, ugaliin pong uminom ng barley coffee para po sa ating kalusugan. And ito po ang iyong kagapay sa umaga, Kaki Mancera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa inyo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo.